John chapter 2. At bago po natin basahin, ilang paalala lamang po. Ngayong linggong ito ay meron po tayong Lord's Table. At marami tayong gawain sa araw na ito. At gayon din sa araw na ito tayo ay sasaayos ng ating mga programa at paghahanda para po sa ating nalalapit na ika-33 taon na anibersaryo sa ating iglesia. No? Mamaya din yung first game ng ating basketball team. No? So pag-pray natin, lalo na yung mga first 5. No? Kasi sila magsisimula eh. Sa lahat ng bagay, mahalaga yung simula. No? Kapag pangit yung simula, wala ka na aasahan na susunod. No? Kahit sa pananambahan natin, pag yung simula ang pangit, no? Walang mangyayari. Kaya palagi yung simula, gandahan natin. No? Sa basketball, mamaya yung first 5, galingan ninyo ha. Pag-pray natin, makarating sila. Okay, so buksan po natin ang ating mga Bible para po sa ating pag-aaral. 1 John chapter 2 verse 3. 1 John chapter 2 verse 3, isang talata na lang po. Sabi diyan sa verse number 3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. No? Sabi dito, nalalaman natin na tayo ay sa Kanya kung ating iniingatan ang Kanyang mga kautusan. Ngayon pong umagang ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating the birthmarks, mga palatandaan na ikaw ay tunay na mananampalataya. The birthmarks of the believer. And ngayon pong buwan na ito, tayo ay may bagong tema at ang ating tema ay be an example. No? Maraming tao na magaganda yung kanilang halimbawa. Maraming tao na mababait, mabubuti. No? Pero ano ba yung tinutukoy natin dito na magandang halimbawa? Ang halimbawa na ito ay may kaugnayan sa relasyon natin sa Panginoong Hesus. No? At yun yung magdudulot sa atin na tayo ay magkaroon ng magandang testimony na makikita ng ibang tao at sila din ay mauuwi sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya bago tayo pumalaot, bago natin tignan yung mga magagandang halimbawa, unang bagay na dapat mong matiyak, ikaw ba ay ligtas na? No? Kasi hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. No? So, mahalaga na makita natin, ano ba yung mga palatandaan na ikaw ay mananampalataya? Tayo po ay sandaling yumuko at pumikit. Ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa gawain ng pangangaral, kami po ay umaasa sa inyo. At nawa, andun po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, iba-iba ng estado, ang aming mga kapatiran, ang mga kasama namin sa umagang ito, may mga matatagal ng mananampalataya, at gayon din naman may mga bago pa lang sa paglakad, at dalangin namin na gabayan niyo po ang bawat isa. At katagpuin ang kani-kanyang mga pangangailangan, kami po ay sama-samang pagpalain ninyo. Muli, pinagkakatiwala po namin ang sandaling ito. Gamitin niyo po ang inyong lingkod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So, be an example. Yan yung tema natin ngayon. And it's about your testimony, your action, and your good works. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine. Yun ba yung sinabi doon? Let your light shine, that they may see your good works. May kulang, ano yung nawawala? So, the word so. Yun yung game changer. No? Kasi lahat naman may liwanag, lahat naman may good works. Pero kung anak ka ng Diyos, you must shine brighter than the others. Sabi doon, let your light so shine
For God so loved the world. So, saan nanggagaling yung halimbawa natin? Sa relasyon natin sa Panginoong Yesus. At maraming tao, they are good. No, maraming tao na gumagawa rin naman ng kawang gawa. No? At kung gusto natin ng kawang gawa, ay nandiyan na yung mga Kapuso Foundation. Kung gusto lang natin ng feeding program, kung gusto lang natin ng regalo sa mga bata, andyan na yung mga Kapuso Foundation at iba't iba pang foundation, charitable institution. But what is the difference sa ating ginagawa? Alam niyo po kung ano yung kaibahan sa mga mananampalataya, sa mga ginagawa natin, sa mga tinatawag natin na outreach, sa mga tinatawag natin na evangelism. Hindi lang tayo gumagawa ng mabuting gawa, higit sa lahat, ibinabahagi natin yung gospel, yung good news, yung mabuting balita, at we try to channel them into some local churches. No? Kasi pag nagtanim ka, yung tinanim dapat alagaan, dapat diligan para sila ay lumago at maging matibay. Yun ang pinakamaganda pong gagawin natin sa ating mga pagmiministeryo. Dahil kahit na anong gawin natin na charitable works, parang nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Para saan? Anong purpose? Pag sinabi ng tao na magmi-mission ako, anong mission? Be specific. Magsishare ka ba ng gospel? Magpa-plant ka ba ng church? Tutulong ka ba sa gawain? So anong gagawin natin? And so we have to do something. At yan ay may kinalalaman palagi sa Ebanghelyo sa paggawa ng mabuti. So we have to set a good example. We have to set a godly example. At kung wala ang Panginoon sa buhay mo, that is impossible. It is impossible if you are not saved. Paano natin ngayon malalaman kung ang isang tao sa ating sarili at sa ibang tao, sila ay ligtas na? Of course, hindi natin pwede 100% sabihin na itong tao na ito ligtas at itong tao na ito ay hindi ligtas. No? Sapagkat yung kaligtasan, ang katiyakan ng kaligtasan ay para lamang dun sa tumanggap at sa Diyos na kanyang tinanggap, sa Panginoon na kanyang tinanggap. Pero merong mga palatandaan. There is that mark na makikita natin sa kanyang buhay na at the end of the day, we are convinced that this person is really saved. No? Sapagkat kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, there is that radical change. Merong pagbabago. Ba? Dati, ang hawak niya, may sakal-sakal siyang bote ng alak. No? At umaga pa lang, amoy chiko na siya. No? Dati, ang bunganga niya, kala mo, tambucho sa usok. No? Dati laman siya ng sugalan. Dati laman siya ng beer house. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, nabago na. There is a radical na pagbabago sa buhay ng tao kung makikilala niya ang Panginoong Yesus. May mga palatandaan na mauobserba tayo sa kanyang buhay na siya nga ay tunay na anak na ng Diyos. No? Ano ibig sabihin nun, mga kapatid, mga kaibigan? But before that, bago natin talakayin yan, let me give you some misconception, mga maling kaisipan na may kinalalaman sa pagiging mananampalataya or in Christianity. Maling pagkaunawa sa Kristyanismo. No? Una sa lahat, yung Kristyanismo daw, ito daw ay isang behavior modification. Yung maging diba, dati masama ka, ngayon mabait ka na. Uy, Kristiyano yan. No? You're just trying to be better. No? Hindi po ganun ang Kristyanismo. Ang iba naman, sabi nila, ang Kristyanismo, basta wag mo lang gawin yung mga pinagbabawal. No? Bawal gawin to, bawal gawin yan. At ang tingin nila sa Diyos, God is KJ, killjoy. No? Bawal maging masaya. Maraming bawal. Yan ang ilan sa mga misconception about Christianity. Isa pa, Christianity is just about going to heaven.
Ay, naku, yung pagiging Kristiyano, yung mga born again na yan. Naku, pinag-uusapan lang dyan, puro pagpunta sa langit. Pupunta ka ba sa langit? Tiyak ka na bang pupunta? Mga kapatid, mga kaibigan, yes, totoo. Ang Bible nagtuturo sa atin paano pumunta sa langit, pero ang Bible nagtuturo din sa atin paano mabuhay sa ngayon. How to live from day to day. Nung binigyan tayo ng Panginoon ng eternal life begins today. No, hindi pagkadating natin sa langit, doon lang magsisimula ang eternal life. Ngayon, nagsisimula na. No? Meron tayong buhay kasama ang ating Panginoong Jesus. And so these are the misconception about Christianity. So talakayin natin ngayong umaga, ano ba yung mga traits? Ano ba yung mga palatandaan that we can say that a person is really a true believer at siya ay talagang masasabi nating ligtas na? Number 1, there is a committed life. There is a committed life, and that is verse number 3 up to verse number 5. Sabi natin dyan sa verse number 3, basahin nga natin. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandment. No? Kung talagang sinasabi mong may relasyon ka na sa Panginoong Jesus, kilala mo na siya, hindi makikilala pa lang, anong ginagawa mo daw dapat? If we keep His commandment. Kung iniingatan mo yung kanyang mga utos. Verse number 4, He that saith, I know Him. Kilala ko siya. Siya ang aking Panginoon. Siya ang aking tagapagligtas. And keepeth not His commandments. Anong tawag sa'yo? Ikaw ay sinungaling, a liar. And the truth is not in Him. No? Nasabi mong ligtas ka na, pero iba pa rin yung buhay mo. At walang pagbabago sa'yo, sino niloko mo? Sarili mo. Pero sabi nga dito sa Luke chapter 6 verse 46. Luke chapter 6 in verse 46, And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? So tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, we are not doing good works to be saved. Kaya tayo gumagawa ng good works because we are already saved. Pastor, paano pagka-Kristiyano na nagkasala pa? Anong pinagkaiba ng hindi mananampalataya, ng hindi saved, kapag nakagawa siya ng mali? Ang walang relasyon kay Kristo, okay lang sa kanya. No? At mas gusto pa nga niyang dagdagan pa yung ginawa niya. No? To paint the town in red. Kung ano yung ginawa ko ngayon, mas malala bukas. At wala man lang desire na magbago. Pero ang mananampalataya, makagawa siya ng mali, hindi siya masaya. No? Walang Kristiyano, walang anak ng Diyos na magiging masaya sa paggawa ng mali. At nandun yung kanyang desire, yung kanyang pagnanasa na iayos yung kanyang lakad at bumalik sa landas na gusto sa kanya ng Panginoon. No? And we know the story of the prodigal son, yung alibughang anak. Paano siya bumalik sa kanyang ama, paano siya humingi ng tawad, paano niya inayos yung kanyang buhay. At ganoon din tayo sa Panginoong Jesus. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay sa Panginoon and yet wala man lang pagbabago sa iyong buhay, ang sabi dito, you are a liar. Ibig sabihin, you are not really saved. Tingnan natin sa verse number 4. Sabi diyan sa verse number 4, He that saith, I know Him. He that saith, I know Him. Ito pong pahayag na ito, na sinasabi rito, ay isang pangyayari o pananalita na nangyari, kumpleto na. No? Ibig sabihin, He that saith, I know Him. Pag sinasabi mong kilala ko na siya, pag sinasabi mong tinanggap ko na siya, pag sinabi mong siya ang aking Panginoon at siya aking tagapagligtas. And then sabi diyan sa verse number 4, And keep it not His commandments. Hindi mo ginagawa ang kanyang utos. Sabi dito ng verse number 4, is a liar and the truth is not in Him. So ano ang tamang proseso? Ano ang tamang pamamaraan
Dapat, una, makilala muna natin ang Panginoong Hesus bago natin gawin yung kanyang mga ipinag-uutos sa atin. Ganun yung tamang formula. Makilala mo ang Panginoong Hesus and you keep His commandments. Hindi, you keep His commandments and then you know Him. Baligtad, no? That is backward. Kailangan gawin natin ng tama sang-ayon sa salita ng Diyos. Makilala muna natin siya at kaya natin iniingatan ang kanyang kautusan dahil nakilala na natin siya. Dahil tinanggap na natin siya sa ating buhay. At tayo bilang mga mananampalataya, alam kong alam nyo, lalo na yung mga matatagal ng Kristiyano, na hindi tayo perpekto, no? At nakakagawa rin tayo ng kasalanan, pero nandun yung pagnanasa natin na iwasto yung ating buhay, yung ating lakad sa harapan ng Panginoon. Now, itong sinasabi rito na commandments, hindi ito kautusan na pinag-uusapan natin is legalistic. Ito ay kautusan na paalala sa atin ng Panginoong Hesus para mas lalo nating mapahalagahan yung relasyon natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon. At hindi ibig sabihin na masusunod natin ito perfectly. Sabi nga ng Bible pagka nalabag mo yung isa sa 10 Commandments, isa lang for sure, try nyo i-test yung sarili ninyo. Palagi, minimum na yung 3, no? Pagka chinek natin yung sarili natin. At sabi doon, isa lang ang malabag mo sa 10 utos, nalabag mo na ang lahat. Pastor, paano yun? Sabi rito, kailangan natin ingatan yung utos ng Diyos. No? Ibig sabihin, yung Diyos, meron siyang mga ibinigay sa atin na kautusan para lalo natin malaman yung kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Ibinigay itong kautusan na ito para ingatan natin. Pahalagahan natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi ba kapag ka ikaw binigyan ka ng mahal mo sa buhay ng something na valuable, merong halaga, niregalo sa iyo, pinag-ipunan niya, ibinigay sa iyo, anong gagawin mo doon? Ilalapag mo lang ba kung saan-saan? Hahayaan mo lang bang masira? Hindi ba? Ilalagay mo yan sa isang protected na lugar. Hindi ba? Yan ay i-cherish mo. Bibigyan mo ng pahalaga. Ganon din ang sinasabi rito sa binasa nating talata. Kung meron kang relasyon sa Panginoon, kung kilala mo na siya bilang iyong tagapagligtas, pahahalagahan mo yung kanyang mga utos sa iyong buhay. You will protect it, you will guard it, you will value it, you will cherish it in your life. Kung mahalaga ang Panginoon sa iyo. Yun ang patunay na ikaw ay ligtas na. Nung unang panahon na ang mga mandaragat sa kanilang paglalayag sa kanilang mga bangka, wala pang mga GPS. So paano nila nalalaman yung direksyon? Binabasin nila sa mga heavenly bodies. Isa na dyan yung bituin. So binabasin nila sa bituin at susundan nila yung direksyon ng bituin na yon para hindi sila maligaw. No? So, ang tawag doon, keeping of the star. They will keep that star, di ba? Naalala nyo yung mga wise men, nung hinanap nila yung Panginoong Hesus, nakatingin sila sa isang liwanag sa kalangitan para masumpungan nila saan ipinanganak ang Panginoon. Ganon din yung mga mandaragat nung unang panahon. Sinusundan nila yung bituin na yun, yung liwanag, para hindi sila maligaw. Ganon din ang kautusan ng Diyos sa ating buhay. Pinag-iingatan natin, ikinukubli natin sa ating mga puso nang sa gayon ay hindi tayo mawalay sa landasin na gusto niya para sa atin. At kung sakaling mang mawaglit tayo, no, maligaw tayo, no, mawala sa ating paningin yung bituin na yon, yung landas na gusto ng Diyos para sa atin. Hindi ibig sabihin nun, habang buhay na tayong maliligaw. Pwede tayong bumalik, pwede nating itama yung ating daan at ayusin natin para hindi tayo maligaw. There is that desire na mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kapag meron kang ganong pagnanasa,
Pag meron kang ganong commitment, meron kang desire, then you can say that you are really saved. Mga kapatid, mga kaibigan, we don't earn our way to heaven. Tanging ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Tingnan natin sa 1 John chapter 2, verse number 5. 1 John chapter 2, verse number 5. Whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Kung kiniingatan mo yung kanyang salita, no? At nangyayari yung kanyang salita, yung kanyang kalooban sa buhay mo, dito nalalaman mo na ikaw nga ay sa kanya. Tingnan natin sa Romans chapter 5 verse 5. Romans chapter 5 verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So meron ng pagkakaiba ngayon. In the Old Testament, kaya sila sumusunod sa kautusan kasi ang paningin nila yung pagiging stricto ng Diyos. But now, we are obeying the law, sabi doon, because it is out of love. Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, dahil siya ang ating Panginoon, dahil sa ating relasyon sa Kanya, sabi doon, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ibig sabihin, pwede mo namang gawin gusto mo. No? Kung gusto mong magbisyo, kung gusto mong gumawa ng masama, kung gusto mong lumayo sa Panginoon, you can do it. Pero bakit hindi mo magawa? Because you have the Holy Spirit. No? Pinapaalalahanan ka niya, nire-rebuke ka niya. At hindi mo maatim na malayo ka sa Panginoon. No? Now, tignan natin sa John 14:23. John 14:23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. No? Merong fellowship. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, abide in me, and my words abide in you. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Manatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo. So merong fellowship, merong klase ng buhay na kakaiba kapag kasama natin ang Panginoong Hesus. No? So yun yung ating tahanan. The word abide. Manahan ka sa salita ng Diyos. Ito yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Ito yung pagkain mo bilang isang Kristiyano. Pero ang problema, minsan may mga Kristiyano, hindi na nanatili, hindi na nanahan, nangangapit bahay. No? Pero sabi ng salita ng Diyos, abide in me, and my words abide in you. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung tayo ay anak ng Diyos at tayo ay nakagawa ng mali, pwede nating ayusin muli. No? At itama yung lakad natin sa Kanya. Pero ang isang tao na walang relasyon sa Panginoon, kahit nabihisan mo pa siya ng pinakasagradong damit, no? Lagyan mo pa siya ng halo sa ulo. Diba? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 22, yung baboy, kahit damitan mo ng magarang damit at suotan mo ng mamahalin na perlas at alahas sa katawan niya at putungan mo ng pinakamagandang korona, kapag yung baboy nilapag mo na sa sahig, pupunta pa rin yan sa putikan. Bakit? Baboy siya. Sabi rin sa talata na yon, yung aso, sinuka niya na, kakainin niya pa uli. Yon ang isang hindi tunay na mananampalataya.
Walang pagbabago. Pabalik-balik lang sa kasalanan. Walang desire na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero ang tunay na mananampalataya, meron siyang committed na buhay sa ating Panginoong Jesus. Hindi perpekto, nadadapa, nakakagawa rin ng mali, pero inaayos niya. Sapagkat hindi siya masaya na gumagawa ng hindi maganda sa harapan ng ating Panginoong Jesus. So there is a committed life kung ikaw ay ligtas na. Pangalawa, there is a changed life. Merong buhay na binago. Kung ang isang tao ay ligtas na, there is a radical change. No, kaya nga yung mga tropa mo, nilalait ka na, inaasar ka na, kinukutya ka na, pinagtatawanan ka na. Brad, bakit may ipit-ipit ka ng Bible sa kilikili mo? Baka lumagpas ka na sa langit niyan. Aba, kung lalagpas ka sa langit, maganda. Kung yung langit, sabi nga natin, sabi ng Panginoong Hesus, I will come again. It is a prepared place, that where I am, there ye may be also. Eh kung ang langit maganda na, lalagpas ka pa sa langit, eh di ba mas lalong maganda yun? Ang problema, pag kinapos ka. Diba? Kaya pagka kayo, inasar uli, baka lumagpas ka sa langit yan. Okay yun, maganda pag lumagpas ako sa langit. Ikaw kaya, aabot ka kaya, baka kapusin ka. Diba? Bakit? Kasi napansin nila, iba ka na eh. Nagbago ka na. Hindi ka na sumasama sa mga maling gawain. Tingnan natin sa verse number 6. He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked. So dito, yung lakad na tinutukoy dito, it is referring to our lifestyle, yung buhay natin. Palagi sa banal na kasulatan, laging ikinukumpara yung buhay ng mananampalataya sa lakad. At ang tinutukoy doon yung buhay niya. Ibig sabihin, paano daw tayo maglalakad? According to verse 6, even as He walked. Paano ba lumakad ang Panginoong Hesus? Paano ba nabuhay ang Panginoong Hesus? Kung paano nabuhay ang Panginoong Hesus, dapat ganun din tayo. Nakita mo ba ang Panginoon na laman ng sugalan? Nakita mo ba ang Panginoon na nakikipag-inuman? Nakita mo ba ang Panginoon na alipin ng bisyo? Kung ganun ang buhay mo, dapat baguhin mo kasi lumalakad ka na katulad ni Kristo. Even as He walked. We should walk like the Lord Jesus Christ. Meron tayong panibagong buhay. Hindi natin inaayos yung buhay natin for us to be saved, no? Para maligtas ka, titigil mo na yung paninigarilyo mo. Para maligtas ka, titigil mo na yung paglalasing mo. Diba? Para maligtas ka, hindi ka nasisinghot ng rugby, baka may sumisinghot pa ng rugby dyan. Hindi ka maliligtas dahil inaayos mo yung sarili mo. Ligtas ka na, kaya inaayos mo na yung sarili mo. Nakita niyo yung pagkakaiba? Inaayos mo na yung sarili mo. Yun yung bunga ng relasyon mo sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi dun sa huli, in verse number 6, lumakad tayo kung paano lumakad ng Panginoong Hesus, even as He walked. Tingnan natin sa 1 John chapter 4, verse 17. 1 John chapter 4, in verse 17, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so we in this world. Kailan tayo mamumuhay na katulad ng Panginoong Hesus pagpunta na natin sa langit? Pastor, tsaka na ako magpapakabait pag nasa langit na ako. Hindi, sabi nga doon, dito sa mundong ito, kung paano lumakad ang Panginoon. Sabi dito, as He is, so are we in this world. Ang Panginoong Hesus ba, pinalakbakan ba siya ng mga tao? Ang Panginoong Hesus ba, ipinagpagawa ba nila ng monumento na ito ang bayani natin, ang Panginoong Hesus?
mga kapatid, mga kaibigan, ipinako ang Panginoong Hesus. He is persecuted. And then ikaw, tagasunod ka ng Panginoong Hesus, you are the disciple of the Lord Jesus Christ, and you expect, ano ini-expect mong gawin sa atin ng mga tao? Ha? Pagka nanood kayo ng mga stand-up comedy sa mga cellphone ninyo, sa mga gadget ninyo, sino ang paborito nilang materyales? Di ba mga Kristiyano? Pinagtatawanan yung buhay natin. Nilalait yung pananampalataya natin. Hindi na tayo nagtataka dahil ang Panginoong Hesus nga ipinako sa krus ng Kalbaryo. Paano pa kaya tayo? Kailan natin dapat simulan itong buhay na ito? Ngayon. Ngayon na tayo ay nandirito. Sabi diyan sa 1 John chapter 1, verse 7. 1 John chapter 1, verse 7, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ano ba ang buhay na meron ng ating Panginoong Hesus? Number 1, He has a life of honesty. A life of honesty. Ang ating Diyos ay Diyos na tapat. No? Ang ating Bible, ang ating aklat, ay isang tapat na aklat. It is an honest book. Bakit po nasabi, Pastor, na tapat ang Bible? Kasi sinabi niya sa atin, tayo ay makasalanan. Ha? Ikaw ba yung kaibigan mo, kayang sabihin sa'yo ang baon ng hininga mo? Oh. Pagka may kaibigan kang tinapat ka, uy, alam mo, friend, best friend, may naaamoy ako sa hininga mo. Pasalamat ka kasi talagang tapat na kaibigan yun. Sinasabi niya yung problema sa'yo. Oh. Pag may kaibigan ka na sinasabi yung problema mo, para ayusin mo, pasalamat ka. Sabi nga ng Bible, open rebuke is better than secret love. Ang Bible, tapat na aklat. Bakit? Sinasabi ng Bible sa atin, makasalanan ka. Kailangan mo ang Panginoong Hesus. Kailangan mong manampalataya sa Kanya dahil siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. So we have an honest God, we have an honest book, and we have an honest Savior. He is honest, no? Hindi siya nabubuhay sa kasinungalingan, and so therefore, tayo na Kanyang mga follower, tayo na Kanyang mga tagasunod. We should live in truth. No, we should live in honesty. Stop living in lie, deceit, whatsoever. At ang ating pattern ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. So next, paano nabuhay ang Panginoong Hesus sa daigdig na ito? He lives a life of purity. No, merong kadalisayan. Jesus did not just walk in honesty, but also He walks in purity. Tingnan natin in 1 John chapter 3, in verse number 3. 1 John chapter 3, verse 3, and every man that had this hope in Him purifieth himself even as He is pure. Ang ating Panginoong Hesus ay dalisay, no? Mga kapatid, mga kaibigan, mga young people, sa mga pinapanood ninyo sa gadget nyo, sa mga pelikulang pinanonood ninyo, no, sa mga movie, sa mga serye na inyong sinusubaybayan, kaya nyo bang panoorin yan na kasama nyo ang Panginoong Hesus and say na it pleases the Lord Jesus Christ? Sa mga lugar na pinupuntahan ninyo, kaya nyo ba isama ang Panginoong Hesus at sabihin nyo, it pleases the Lord Jesus Christ? Sa mga kaibigan na sinasamahan ninyo, kaya nyo bang isama ang Panginoong Hesus at sabihin na it pleases the Lord Jesus Christ? Kung hindi nyo kayang sabihin yon at alam nyo hindi matutuwa ang Panginoong Hesus, then you are not walking in purity. We should walk in purity. Then number 3, a life of righteousness. 1 John chapter 3 verse 7. 1 John chapter 3 verse 7, little children,
Let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as He is righteous. Ang ating Panginoong Yesus ay lumakad ng merong katuwiran. At ganon din dapat tayo. Now, ano ibig sabihin ng pagiging righteous? Yung lumakad tayo ng may katwiran, yung tayo ay magkaroon ng buhay na merong katwiran. Ang buhay na merong katwiran ay hindi lamang sa pag-iwas sa paggawa ng masama. No? Ay, masama yan, hindi ko gagawin yan. I will avoid that. I will stop doing that. No? Hindi lang bang po ganun ang pagiging makatwiran. Ang pagiging makatwiran ay pag-iwas sa masama at paggawa ng tama. Oo nga, umiwas ka nga sa masama, ginawa mo ba yung tama? Kulang. Iwasan mo yung masama at gawin mo yung tama. Tingnan natin sa 1 John chapter 2 in verse number 6. He that saith he abideth in him ought himself to walk even as he walked. 1 John chapter 4 verse 17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. John 15 verse 5. Gusto ko pong tignan natin itong magandang talata na ito. John 15 verse 5. Sabi ng Panginoong Yesus, I am the vine. Ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Ngayon, tanungin ko kayo. Sabi diyan, kung ikaw ay nasa Panginoong Yesus, kagaya ng isang sanga na nakadikit sa kanyang puno, ikaw ay magkakaroon ng saganang bunga. Ano ngayon yung bunga na yun na tinutukoy sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Pastor, yung bunga na yan, ang ibig sabihin yan, marami tayong madadala sa Panginoong Yesus. Sige nga, tanungin ko dito, sino dito pinakamaraming nadala sa Panginoong Yesus? Just this year, ilan ang nadala mo sa Panginoong Yesus? So, ibig sabihin, kung yung bunga na tinutukoy dyan ay mga kaluluwa o mga naligtas sa Panginoong Yesus, bagsak tayo. Ano yung tinutukoy dito na ikaw ay magkakaroon ng saganang bunga? It is referring to your good works. Sa iyong mabuting gawa. The same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Pwede kang magbait-baitan, pero gaano katagal? 1 araw? 2 araw? Pero kung meron kang relasyon sa Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus ang magtutulok sa iyo para gumawa ng tama at manatiling tama. Then number 3, makikita natin dito, a life of surrender. No? Ang ating Panginoong Yesus, nandun yung pagpapasakop niya sa Diyos Ama. Meron siyang pagsuko. Meron siyang pagpapasakop. At dito nakita natin, ano yung example? Yung sanga at yung puno. Saan ang gagaling yung sustansya ng sanga ng puno? Sa puno. No? At yung sanga, nakaasa lang siya kung ano man ang isupply nung puno sa kanya. Ganon yung relasyon natin sa Panginoong Yesus. We cannot do anything apart from the Lord Jesus Christ. And Christianity is impossible. Imposibleng mabuhay tayo bilang Kristiyano. Kaya nga tayo tinawag na Christian. From the root word Christ. Si Kristo ang dahilan ng buhay natin. Kaya sabi dito, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, abide in me. Manatili kayo sa akin. Marahil sinasabi natin, Pastor, hindi ako makapagsuko ng buhay sa Panginoon kasi alam mo naman may negosyo akong iniingatan. Pastor, hindi ako makapagsuko ng buhay ko sa Panginoon kasi alam mo naman yung
trabaho ko, di ba? Alam mo naman yung pinaprioritize ko sa buhay ko. Pastor, meron pa akong pangarap. Pangarap ko pang makapagbakasyon sa malayong lugar. Pangarap ko pang mag-relax. Tsaka na ako magsusuko ng buhay sa Panginoon. Tignan natin yung mentalidad ni Apostol Pablo and let us learn from him. In Philippians chapter 3 verse 13. Philippians chapter 3 verse 13, sabi ni Apostol Pablo, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do." Sabi niya, isa lang yung kanyang ginagawa. Pero pagka tinignan, dalawa yun, ano? Parang bala ng baril na tinatawag natin, double action. Sabi niya, isa lang yung ginagawa niya, pero dalawa yung resulta. Sabi doon, forgetting those things which are behind. Ano ba yung mga nangyari sa nakalipas? Kinakalimutan na niya yun. Pagkabigo, problema, at marami pang ibang bagay. Pero sabi niya rito, and reaching forward unto those things which are before. Inaabot niya yung mga bagay na nasa hinaharap, na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yun na lang yung kanyang desire sa kanyang buhay, yung paglingkuran ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So makikita natin ang ating Panginoong Jesus, siya ay nabuhay ng buhay na masasabi nating merong honesty, merong purity, merong righteousness, merong surrender, no? Suko sa ating Diyos Ama. Makikita natin na ang Panginoong Jesus, nandun yung kanyang pagpapasakop. And then lastly, a life of reliance. No? Again, we are using the example in John chapter 15 regarding the vine and the branches. No? Tingnan natin sa verse number 11, John 15. John 15 verse number 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Diba? Sabi ko sa inyo, walang magagawa yung sanga sa kanyang sarili. Nakaasa lang siya sa puno at tayo rin naman nakaasa lang sa Panginoong Hesus. At sabi doon, yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, kaya niya sinasabi ito para ito ay mapasa atin. That my joy might remain in you and that your joy might be full. Saan nanggagaling ang kagalakan mo? Wala tayong masusumpungan kung hindi sa ating Panginoong Hesus lamang. Jesus is our example. He is 100% committed to the Father. And so, we are. John chapter 5 verse 19, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself. But what he seeth the Father do, for what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. So lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus, naparito siya sa daigdig na ito, nagturo siya, nagpakain siya, nagpagaling siya, bumuhay siya ng mga patay, and whatsoever, at napako siya sa krus. Sabi doon, lahat ng ito ay pinapagawa ng kanyang Ama. Nandun yung kanyang pagsunod, nandun yung kanyang pagtitiwala sa kalooban ng Ama. Tandaan ninyo, ito ay Panginoong Yesus. And so, ganun din dapat tayo bilang mga mananampalataya. So, there is a committed life. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay ligtas na? Meron na siyang committed life. Meron na siyang changed life. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Merong radikal, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, kasindak-sindak na pagbabago. And then number 3, there is a convincing life. No, ito talaga masasabi mo na wala nang pagdududa. No? Minsan magtatanong ka sa buhay ng ibang tao, Kristiyano ba to?
Kristiyano ba to? Bakit niya ginagawa yan? Magtatanong kayo, no? Magkakaroon ka ng pagdududa eh. Bakit? Diba? Bakit niya ginagawa yan? Bakit siya nandyan? Bakit kasama yung mga yan? Pero, huling palatandaan na ang isang tao ay tumanggap na sa Panginoong Hesus, yung kanyang buhay. Malinaw at klaro na siya ay anak na ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 9. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. Verse number 10. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Paano tayo makukumbinse? Nandun na sa buhay ng tao yung pag-ibig. Pag-ibig sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Ha? At saan nanggaling yung pag-ibig na yon? Sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng Bible, God is love. For God so loved. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yon, kung kokopyahin natin, kung yun ay magmamanifest sa buhay natin, yun yung patunay na tayo ay talagang anak na ng Diyos. No? Isipin mo na lang, mamahalin mo yung mga tao, di mo naman kamag-anak. Di mo naman kapatid, kaano-ano mo yung mga yan. May problema sila, ipagpe-pray mo. Pakialam mo ba sa buhay nila? Pero dahil kapatid mo sila sa pananampalataya, kayo ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. No? Minamahal mo na rin sila, iniibig mo sila, alang-alang sa ating Panginoong Hesus. Tingnan natin sa 1 John chapter 4 verse 8. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Tignan nyo ang ating Panginoong Yesus. Nung siya ay pinako sa krus, naalala nyo yung kwento, pinagpustahan yung kanyang damit. Tignan natin sa Luke chapter 23, verse 34. Luke 23:34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do, and they parted his raiment and cast lots. No? Biro mo, pwede naman niyang paulanin na lang ng brimstone katulad dun sa Sodom and Gomorrah Biro mo ang Panginoong Hesus. Ha? Kung paano nila pinagtawanan. Kung ako ang Panginoon paulanin ko ng bato na umaapoy dito. Ha? Hindi nyo ako kilala. Pero tingnan nyo yung panasabi ng Panginoon. Father, forgive them, for they know not what they do. John 13:34. John 13:34. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Hindi ka pa ba kumbinsido niyan? Diba? Na yung mga magkakapatid sa pananampalataya na nagmamahalan, no? Merong patunay na ikaw ay ligtas na. Ano bang klase itong pag-ibig ng Panginoon? Pag-ibig ng Diyos na nais na makita sa buhay natin. Number 1, this love is a serving love. No? Ito ay pag-ibig na marunong maglingkod. Diba? Naalala niyo yung mga disipulo? If I'm not mistaken, it was James and John na sabi nung kanilang nanay, Panginoon, pagdating mo naman sa kaharian mo, baka naman pwedeng paupuin mo sa kanan yung isa kong anak, sa kaliwa naman yung isa kasi nag-aano sila ng ranggo No? Gusto niya may ranggo yung mga anak niya. Yung mga disciple naman nainggit. Bakit silang dalawa? Disciple din naman kami Diba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ganon nag-ooperate ang kaharian ng Panginoon. If you want to be on the first place, kailangan matuto kang magpahuli. Kung gusto mong maitaas, kailangan matuto kang magpakumbaba. This love is a serving love. Ha? Pag-ibig na handang maglingkod.
Diba? Huwag mo sabihin sa asawa mo, mahal kita. Pakita mo kung paano mo siya minamahal. How? By doing service. Ha? Sa mga nagliligawan dyan at mga nanliligaw, sabihin pa sa'yo, I love you. Kinilig ka naman. Pakita mo. Diba? Because this love is a serving love. A true love is a serving love. You are willing to serve. Hindi ka nagre-reklamo, hindi ka napapagod. No? You are willing to serve. Diba? Kaya pansinin mo, kapag ginagawa mo na yung bagay na walang pag-ibig, doon ka na nagre-reklamo eh. Ano ba yan? Hirap na ako. Ako na lang naghuhugas ng plato rito. Bakit mo ginasabi yun? Walang pag-ibig eh. Ha? Pagod na ako. Ako na lang naglalaba dito. Walang pag-ibig. Napipilitan ka na lang gawin kasi kailangan. Pero subukan mong samahan ng pag-ibig. Pagmamahal. Ha? Ginagawa ko to kasi mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang mga anak ko. Hindi ka makareklamo kasi mahal mo nga eh. Diba? Kahit nahihirapan ka na. Ang Panginoong Hesus ba, nung nandun siya sa krus, oy, ang bigat-bigat ng krus na to dapat kayo Walang reklamo ang Panginoong Hesus eh. Diba? Sabi nga doon, ang picture ng Panginoong Hesus, parang tupan na dinadala sa katayan, sa slaughter. Alam nyo, ang isa sa katangian ng isang tupa, kapag kakatayin na siya, tahimik lang siya. Napakaamo ng kanyang mukha. Hindi siya katulad ng baboy na pagkakatayin na, nagkakagulo. Yung tupa, pagkakatayin na siya, parang tinatanggap na lang niya yung kamatayan. Ito na yung aking destiny, ito na yung kapalaran ko, ang mamatay. At ang ating Panginoong Hesus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, walang reklamo, buong puso niyang niyakap sapagkat alam niya, ito ang magiging sanhi ng kaligtasan ng mga mananampalataya. Yun ay para sa iyo at yun ay para sa akin. Unconditional love. Serving love. Isipin mo, ang Panginoong Hesus, sinugasan niya yung mga paa ng disipulo. Baka may alipunga pa yun. Baka nangangamoy pa yung mga paa ng mga disipulo na yun. Pero sabi ng Panginoong Hesus, sundan niyo tong aking halimbawa. Kung paano ako nagsilbi sa inyo, pagsilbihan niyo rin ng bawat isa. Number 2, paano ba nagmahal ang ating Panginoong Hesus? This love is a sanctifying love. Isang pag-ibig na naglilinis. No? Meron tayong tinatawag dati na wordless book. Sino na nakakita ng wordless book? Taas kamay. Yun, si engineer, si Graciel. Yung iba, hindi nyo alam yung wordless book? Ano ang kulay ng kasalanan sa wordless book? Black. Okay? Ang picture natin sa kasalanan is black. But don't you know that the color of sin is not black? Tingnan natin sa Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi dito ng talata na ito in verse 18, "Come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Mga kapatid, mga kaibigan, ganun tayo nilinis ng Panginoong Hesus. Puting-puti, dalisay na dalisay, hindi dahil sa ating gawa, kung hindi sa gawa ng ating Panginoong Hesus. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. This love is a sanctifying love. And then number 3, this love is a steadfast love. May naawit natin, the steadfast love of the Lord never ceases. John 13 verse 1, "Now before the feast of the Passover,"
Again, this is John 13:1. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Ha? Ganon yung pag-ibig ng Panginoon. No? He loved them unto the end. He never stopped loving his disciples. Isipin mo tong si Peter. Tingnan niyo yung karakteristik ni Peter, isa sa mga disciple. Napakayabang. No? Di ba? Nung inaresto yung Panginoong Jesus, sino yung tumaga dun sa tenga ng senturyon? Di ba si Peter? Si Peter palagi yung pabida. Diba? Noong ang Panginoong Hesus lumalakad sa tubig, sabi ni Peter, Panginoon, pwede ba akong lumapit dyan? 12 silang disipulo, pero si Peter lang yung pabida, no? Pabibo. At lagi nga sinasabi sa Panginoon, Panginoon, kahit anong mangyari, tandaan mo, lagi ako sa panig mo. Lagi mo akong kasama. And then dumating na inaresto ang Panginoong Hesus, tinanong siya 3 beses, pero 3 beses niya itinanggi ang Panginoong Hesus. Yung isa, enough na yun para ayawan siya ng Panginoon. Yung pangalawa, enough na yun. 3 beses pa kaya. Pero sabi dito, minahal siya ng Panginoon. Minahal siya ng Panginoon. Itong si James at si John, di ba? Napaka-tatapang rin itong 2 disipulo na ito. Biro mo, sabi nila, in Luke chapter 9, 54 to 55, hindi na natin babasahin, Luke 9, 54, 55, sabi nila sa Panginoon, Panginoon, paulanan mo na ng mga bato tong mga Samaritano na to, mga Samaritana na to, ubusin mo na sila. Isipan ba yun ng lingkod ng Diyos? Pero minahal sila ng Panginoon. How about si Thomas, the doubting Thomas? To see is to believe. Pero minahal sila ng Panginoon. Si Philip, mabilis ang utak sa kwentahan. Diba? Sabi ng Panginoon, kasya ba yung pera natin, pambili ng tinapay, papakainin natin tong higit sa 5,000 tinapay. Sabi ni Philip, kahit balik-balik na rin natin, pitakan natin, hindi kakasya yan. No? Pero nung ginawa ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, na baon ng isang maliit na bata, pinakain niya yung 5,000. And then tanungin natin si Philip, ano sabi mo kanina, Philip? Kulang? Di kasya? Ay 12 basket pa yung sobra. Ang galing sa math ni Philip, no? Mabilis ang utak. Pero hindi niya nabilang yung bilang ng pananampalataya. By faith. Si Judas, di ba? Alam na ng Panginoon, tatry na rin siya Pero, pinagsilbihan niya pa rin. These are the disciples. Pero inibig sila ng Panginoon. Sabi nila, He loved them unto the end. John 13, verse 14. John 13, verse 14 to 15. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Ito po ang patunay ng isang tunay na mananampalataya. John 13:35. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one to another. John 15 verse 12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. 1 John chapter 2 verse 9. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. Kung sinasabi mong mananampalataya at walang pag-ibig sa puso mo, may problema. Pastor, ang hirap naman po kasing biro mo yung tao na yan, iibigin ko yan, di naman kaibig-ibig, tignan mo itsura niyan. Paglinggo pa lang ng umaga, nakita ko na yung mukha niyan, talagang nabuibisit na ako, pastor. Ha? Tandaan mo, yung pag-ibig na to, hindi naman galing sa'yo, galing sa Panginoon kung buhay mo lang ang titignan, ang Panginoon, mabubwisit na rin sa'yo Diba?
Kung ang Panginoon lang masusunod, bakidlatan na tayo dito eh. Pero sabi ng Lamentation, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kaya yung pag-ibig na yun na galing sa Diyos, kunin natin. Hayaan nating makita sa ating buhay. And so as we close this morning, we are not saved because of these 3 points. No? Hindi tayo naligtas dahil sa 3 puntos na binahagi ni Pastor. Pero makikita nyo itong 3 puntos na ito sa buhay natin. Because we are saved. We are already saved. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ngayong umagang ito, ang tanong ko sa bawat isa, may relasyon ka na ba sa Panginoong Yesus? Tinanggap mo na ba siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Maybe kaya walang pagbabago sa buhay mo. Maybe kaya hindi mo na-enjoy yung mga ganitong gawain because you are not really saved. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, sabi ng banal na kasulatan, pwede mong tiyakin. Huwag kang aalis sa lugar na ito. Sabihin mo sa isang uri ng panalangin na ang Panginoon ay totoo, ang Kanyang salita ay totoo, tayo ay makasalanan at nananampalataya tayo sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maybe sa umagang ito, marami kang tanong, marami kang clarification, marami kang confusion sa buhay mo, pero mag-settle ka muna sa Panginoon. Yun muna ang simula, yun muna ang siguraduhin mo, ang Panginoon ba ang iyong tagapagligtas? And you will see that there will be a radical change in your life. Sa mga kapatiran natin ngayong umaga, kamusta po yung inyong testimony? Ha? Do you strive to live a life like the Lord Jesus Christ lived? Nakikita ba ang Panginoon sa buhay mo? Di ba merong ganong awit? Do others see Jesus in me? No? Ngayong umagang ito, pwede nating sabihin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon, I want to be a good example. No? I want to evangelize, not using my lips, but using my life. No? Pwede ka naman mag-share ng gospel na hindi ka nagsasalita eh. Paano? Pakita mo sa action mo. Your actions speak louder than your words. Pag nakita nila yon, sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Maganda na nagsasalita tayo, pero maganda rin pinamumuhay natin. At pag yung dalawa na yan nagkasundo, naging swak, then we can expect, we can lead people to Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. At habang tayo ay nagbubulay-bulay mula sa inyong kinatatayuan, nakayuko at nakapikit, atin pong binubuksan ng altar na ito para ang bawat isa ay malayang magbigay ng katugunan hinggil sa mensahe na ating napakinggan. Kung ikaw ay isang kabataan, isang nanay, tatay,